Hey, what's up mga kabarangay at mga kabatang kalye sa buong Pilipinas. So, welcome po sa aking YouTube channel, ang Pambansang Batang Kalye. And you can also follow me sa akin pong Facebook at erwin.ibanez. So, yun. At pag-usapan natin for today's video ay walang iba kundi si Jiu Chu. At napapabalita nga po na tinatarget po ng Barangay Ginebra ito pong si Jiu Chu. And yun po. At sana mag-materialize po yung kanilang kumbaga adhikain na makuha ito pong si Jiu Chu dun po sa terra firma jeep. Pero ganun pa man ay so far ay under pa si Jiu Chu ng PBA rules na hindi pa siya pwedeng matrade kasi nga po ay rookie pa lang siya at the same time yung meron pong specific period of time kung saan papayagan ng kumbaga ng PBA ang isang mother team to trade or to let go para sa trade yung kanilang number 1 pick. And yun nga po at kung ito po sakali ay magmamaterialize, malaking tulong po ito sa Ginebra. Kasi unang-una, sa Ginebra po kasi hindi na bumabata yung Japet Aguilar at yung Troy Rosario. At iba rin naman yung laruan ni Norbert Torres, ni Isaac Co at ni Ken Marcarino. So at higit sa lahat ay hindi rin nagkakaroon ng playing time si Raymond Aguilar. So yan. At yun nga, since the departure of Christian Sanhardinger and Greg Slaughter, so wala na tayong nakitang legitimate center na pumali talaga sa Ginebra. And kung sakasakali po, malaking tulong sa Ginebra itong si Jiu Chu kasi nga po, he is actually stand 6'10 and malahaba yung span niya. So talagang pagdating sa defense ay kumbaga makakatulong ng malaki. And at higit sa lahat, alam naman po natin, si Jiu Chu ay galing sa isang school, yung Ateneo Basketball Program na systematic. Ibig sabihin, ano po yan kumbaga sanay na sanay siya sa may system. Kumbaga hindi siya barabarang player lamang. So at higit sa lahat, ay may experience siya as professional dun sa MPBL. And malaki yung natutulong niya. May isang game nga si Jiu Chu na nagkaroon siya ng 15 points and 23 rebounds. Ito yung mga numbers na kayang ibigay ng nakatulad ng kay Junmar Pajardo. But I'm not saying na yung level ng laro niya ay Junmar na pang MVP. So medyo malayo pa po kasi rookie pa nga lang siya. Pero ganun pa man ay kung sakasakali ay malaki yung matutulong niya sa Ginebra kasi ang kulang lang naman talaga sa Ginebra ay yung legitimate center. Pagka may legitimate center po kasi ang Ginebra, talagang formidable yung lineup ng Ginebra. As in, bawat position meron. And yung, alam naman natin, yung system ni Coach Tim, yung, kumbaga, triangle offense, yung motion offense. And si Jiu Chu, mabilis din. May, kumbaga, at higit sa lahat, ano siya kumbaga, versatile big man siya Kaya niyang umiscore sa labas, kaya niya rin umiscore sa loob, lalo na. And yun nga, sa defense naman, makakatulong din ng maayos si Jiu Chu. And of course, this is only an hypothetical kasi nga, hindi pa naman natin alam or sure kung sino yung po pwede maging trade asset ng Ginebra. Unang-una, though may history ang Ginebra na pakikipag-trade sa terra firma, just like yung Stephen Holt, Isaac Go, Ken Marcarino, at even yung first pick nila ng 2028, diba sa Ginebra din napunta. So may history talaga ng pick. Pero ganun pa man, ang tanong dyan, sino yung magiging trade asset ng Ginebra ngayon? Hindi naman nila po pwedeng ibalik yung Isaac Go or yung Ken Marcarino. Though may possibility kasi nga yung San Miguel na ibalik nila yung Wami Chongson, di ba? At pero sa nakikita ko mukhang hindi nila ibabalik yung mga players na yun. Unlike maganda yung deal. And even si Stephen Holt, hindi rin naman sila magka-position. And ang nakikita ko lamang na possibility is yung rights to Jamie Malonzo tapos samahan ng trade, samahan ng first pick or second round pick, pwede na siguro yun. And just in case, halimbawa, pero ngayon, sa tingin ko po, hindi pa yan magmamaterialize kasi nga may specific period of time pa na po pwedeng i-allow ng PBA na matrade ang first pick. Pero just in case, halimbawa, makuha ng Ginebra naman yung sabihin na natin na first pick ng 2028, projected dyan si Kaimani Ladi. So ang ganda sanang magiging combination ng Ginebra kasi may Kaimani Ladi,
sa power forward position. Tapos sa kabila naman, sa center position, may Gio Chu. So ito na yung magiging bright spot or future ng Barangay Ginebra. And yan po sana ang kumbaga kung magmamaterialize, yan po sana ang magandang mangyayari sa future ng Ginebra. So imagine kung meron kang Gio Chu, meron kang kay Manny Ladi, may RJ Abarientos ka sa point. So, di ba, parang sobrang kumbaga formidable lineup na yung magagawa ng Ginebra dito. And yun po yung sa tingin ko ay po pwede. So, but of course, hindi pa naman talaga yan magmamaterialize kasi nga malayo pa at marami pang posibleng mangyari. At higit sa lahat, hindi lang naman Ginebra din yung kumbaga nagtatangka na makuha itong serbisyo ni Gio Chu. Pwedeng kumbaga yung TNT, pwedeng yung Rain or Shine, even NLEX or yung Meralco, even nga yung Magnolia at San Miguel. Sino ba naman ang mag-aayaw sa isang Gio Chu, di ba? So, ito yung nakikita natin na future superstar din ng PBA sa center position. So, yun. So, kayo po, sa tingin nyo po ba, sino po yung pwedeng maging trade asset ng Barangay Ginebra para makuha si Gio Chu in the future? Or else, makukuha kaya ng Ginebra si Gio Chu sa Terra Firma? So, let's see. So, anyway, yun muna for today's video at maraming salamat mga kabarangay. Bye-bye for now.